May tao sa internet na sabi, mga komedyante daw ang mga dietitian. Numero unong magiging komedyante, itong mga nutritionist, dietitian, mga expert na lubhasang doktor. Sinasabi niya sa mga tao na hindi raw totoo ang bad cholesterol. Ipapaliwanag ko kung bakit ang delikadong viral advice na to na pwedeng literal na magpigil ng puso mo. At totoong medical na siyensya na tuluyan niyang ini-ignore. Sabi niya ang LDL or bad cholesterol at ang pagkain ng purong karne na himalang makakagamot katulad ng sakit na gout. Iginigiit niya na ang mataas na kolesterol ay safe. Basta wala daw systemic inflammation sa katawan. That's not just slightly wrong. It's a fundamental misunderstanding of human biology that ignores what's actually controls inflammation in the first place. Ang gut microbiome mo, ang mismong control center ng immune system at inflammation. At literal itong mamamatay sa gutom kapag walang plant fiber. Bukod pa rito, na ang claim niya ay kailangan mo lang na kumain ng mas maraming taba para gamutin ang constipation dahil sa carnivore diet, ay ini-ignore ang katotohanan na kailangan mo ng fiber na para ligtas na mailabas ang dumi. At ang nakakatawa, keto diet can completely cure gout. Sobrang taas ng purine ng mga red meats. Ginagawang uric acid ng katawan mo ang purines. At ang pagdami ng uric acid, ang mismong nagtitrigger ng gout attacks. Oo, pumapayat ka. Makaramdam ng panandali ang high sa ganitong extreme elimination diet na ang pagbaliwala sa dekada ng pag-aaral na nagkokonekta sa high saturated fats at sakit sa puso ay isang malaking sugal sa buhay mo. Huwag mo isugal ang kalusugan mo sa mga extreme na internet fads. Mag-comment ng science for more science-based nutrition tips. Hello everyone. May nagtag sa akin na nag-react na pala yung dietitian. At pumunta ako dun sa comment section. Totoo naman talaga eh. Komedyante ka naman talaga. Alam mo, dun sa comment section niya, ang daming mga followers natin na binaback-upan ang lahat ng mga sinasabi ko at nagpapatunay na talagang sila ay gumaling sa mga tinuturo natin. Bago pa man ako magturo about meat-based diet, matagal lang nauso. January 2023 pa ako nagtuturo, merong more than 5 years na ginagawa na yung ginagawa ko. Nagkataon lang na very open ako at masipag ako sa pag-share at hindi lang ako basta nag-share kundi I started my own community at tinutukan talaga natin yung mga kababayan natin na ma-reverse lahat po ng kanilang mga sakit at karamdaman. At tuwing may magte-testify dun sa comment section niya, hindi naman niya pinapansin Re-replyan lamang niya kung saan papabor dun sa content niya. At pag kasi based ka lagi sa science, hindi ka talaga ipapahiya kung based doon sa pinag-aralan mo. Pero how about yung response ng yung ating human body, yung response ng ating immune system, yung ating mitochondria, kung paano siya, yung autophagy, kung paano siya nagre-repair and everything dahil nung very nutritious na yung ipinapasok mo, hindi ka na nakabase sa plant-based diet, magugulat naman talaga You will simply amaze kung paano nare-reverse yung type 2 diabetes, bumabagsak yung number of cancer cells, na naging normal na yung triglycerides, nawala na yung inflammation, yung enlargement of the heart, biglang nag-normal yung heart rate, below 60 na yung heart rate, biglang nag-normal nga yung size ng puso, nag-normal, yung nangingitim na binti, bumalik na sa kulay, yung namamagang gout, uric, bumalik na sa normal, yung mayroon pa ako natulungan na may psoriasis, vitiligo, bumalik sa normal, yung merong severe rhinitis, sinusitis, from abroad, gumagastos ng daan-daang libo sa gamot niya from Los Angeles. Ngayon,
okay na. Napakadami. At ako naniniwala na hindi naman bulag itong mga dietitian, nutritionist, mga dalubhasang doktor sa nangyayari sa low carbs community, keto community, and carnivore community. It just so happen na talagang mababaliwala lang talaga ang kanilang mga pinag-aralan. Yan talaga yung totoo. Sapagkat sayang nga naman, di ba? Kaso may mga ilan sa mga, imagine mo kung sa mundo ng internet nagkaroon na ng division sa regarding sa plant-based and keto kung alin ang pipiliin, mas malaki ang nabawas na sapagkat pagdating sa mga nutritionist, dietitian, dalubhasang doktor, talagang na-divide na talaga. May mga napapunta na sa keto, sa low carbs, di ba? At marami nang nabuksan ng kanilang kaisipan. Pero syempre, hirap na hirap talaga tong mga to na tanggapin talagang katotohanan. Imagine mo naman na kung ang mga tao ay alam na kung paano ang proper nutrition, kakailanganin mo pa ba naman ng dietitian at nutritionist? Di bagat hindi? Ako nga gustuhin ko mang pumasok. 2008 pa lang ako. I am highly trained by the doctors. Kung tutusin, since 2008, pwede naman ako mag-aral ng nutritious dietitian, pagiging doktor. Noon pa lang naman, kayang-kaya naman talaga But it just so happened, bakit pa ako papasok sa pag-aaral na kung saan taliwas sa nakikita ko kung paano ma-reverse, matulungan yung mga tao. Mas lalo lang naging kampante ako, naging kumpiyansa ako sa sarili ko, sa biyaya ng Panginoon, na ituro ang meat-based diet, kung paano yung proper transition from high carbs to low carbs to carnivore. Nung na-discover ko yung perfect transition, naku, maniwala po kayo. Nung na-discover ko, hindi ko na po siya magawang pigilan ng sarili ko na hindi ibahagi lahat ng nalalaman ko. Hindi naman lahat ng nag-avail ng coaching ko. Syempre, may coaching fee po ako. Pero once na nag-PM ka sa akin at hindi mo naman kayang avail yung coaching fee ko, alam ng mga nag-PPM sa akin na binibigyan ko pa rin sila ng chance na matutunan. Sapagkat lahat naman ng kaalaman ko, naka-upload na dito sa social media. Magkakaroon ka lang ng DIY, pero syempre yung one-on-one, mag-invest ako ng time. Di ba? Kaya hindi naman na zero o nawala ng pag-asa yung mga tao nag-PPM sa akin sapagkat may free education pa rin sila. Kaya yung mga tao naman na hindi naman nagpapakoach sa akin, sinagalang talaga nila yung mga videos Kaya nung mga comment, kapag makikita ninyo, ano sabi doon sa comment section, kung tutusin, tama naman lahat ang tinuturo ni Pastor Marami talagang na-reverse na tutulungan. Tamad lang po talaga kayo na alamin lahat ng mga itinuturo niya. Kung magbe-base lang kayo sa mga clip, videos ko, reaction, magagalit talaga kayo sa akin. Pero ako na po nagsasabi sa inyo, huwag po kayo mag-base sa science, mag-base po kayo sa number of people. Sa tingin nyo ba, ay mga pastor, gagawin ko to for nothing? Hindi. Naku, kung makikilala nyo po ako, how busy I am para sa aming community, hindi lang sa Life with Christ Without Rice Ministry, kundi sa pangkabuuan ng pagiging pastor ko. Sobrang busy ko po talaga. Ilang mga tao ang inilalapit ko sa Panginoon, at ilang tao ang mga taong dating sumusumpa sa Diyos dahil sa kanilang health issues na ngayon nagpapasalamat na sila na may malaking pagbabago na sa kanilang kalusugan. Kaya kung napanood nyo po ito, ako na po nagsabi sa inyo, wala po itong pilitan, not based on science, pero papatunayan ko po sa inyo. Kung susubukan mo lang 2 to 3 months, 6 months, 1 year, tingnan natin. Kung dekada ka na nagtiwala sa mga doktor mo, bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon itong itinuturo ko sa ating sa buong sambay ng Pilipino na anumang uri ng sakit ay kayang ma-reverse at matulungan ng tuluyan bumalik sa normal ang kalusugan mo. God bless everyone. Think about it.